Natin ng Panginoon. Ibinahayag sa atin kung ano ang kahulugan ng pagsilang na muli. Dahil po, marami po ngayon parang sumasapi lang sa mga relihiyon pero hindi nagbabago. Dapat po may tunay na pagbabago. At dahil tayo nandito, magsimula po sa atin ang pagbabago. Amen? Sige, Tony, binahagi kung paano binago ng Diyos ang kanyang buhay. Ating babaero, dating lasenggo, sugalero, ngayon, nangangaral na ng salita ng Diyos. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Bago tayo magtapos, gusto ko rin i-share kung paano binago ng Panginoon ang aking buhay. Ako, at the age of, after kong mag-grade 6, graduate ako ng grade 6. Nung mag-high school na po ako, doon na po pumasok ang lahat ng klase ng kasalanan. Mga bisyo, sugal, lahat na ng klase ng kasalanan. Dahil ako magandang lalaki. Ako po ay nabiktima ng mga bakla. Habulin ako ng mga bakla. Ganyan pa po ba kayo? From first year to third year high school, lahat na po yan na-drop out ako sa school. Ako ay itinatuan ng eskwelahan kasi wala basta gulero. At humahawak na po ako ng baril at the age of 14. May 38 na po akong nakasubit nung bata pa po ako. Tapos, nung ako ay third year high school, medyo worse na ako doon. Ang pagkaaway ko isa, kaaway ko buong section, dadaan sila sa bahay namin. Ako, mayroong kutsilyo. Talagang hinahabol ko lahat sila. Ganun ako katapang noong third year high school. 14, 15, yan po ako ka-works. Naranasan ko kong mag-marijuana. Minsan lang naman. Pero papunta na ako dun sa droga. At yung worst moment ng aking buhay, mga kapatid, ay yung gusto ko nang magpakamatay. Sabi ko, wala nang purpose ang buhay ko. Galit ako sa pamilya ko, galit ako sa magulang ko. Ang dami kong galit, sabi ko sa nanay tatay ko, sana hindi na kayo magulang ko. Tapos, sana mamatay na kayo. Ganoon ako katigas nung ako ay bata pa. Sinumpa ko sila, sana hindi na kayo magulang ko. Ang tindi ng galit ko sa kanila. Tapos yung mga kapatid ko, pag nag-away kami, naku po, kailangan niyang tumakbo. Alam niyo bakit? Yung itak hawak-hawak ko, tatagain ko talaga. Tatagain ko talaga. Lahat ng makaaway ko noon, talagang hindi ko titigilan. Kung may hawak akong bato, ipupukpuk ko talaga. Ganun po ang buhay ko. Drop out sa school. Wala na pong mangyayari. Wala nang pag-asa. Pero buti na lang, ay naranasan ko ang Panginoon. At the age of 16, papunta na akong 17, at doon na po, binago ng Diyos, naranasan ko ang Panginoon. At sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng pagkakataon. I will serve you. At mula noong 17 years old, ngayon 37 na po ako. 20 years na po akong binago at naglilingkod sa Panginoon. Dahil bakit? Tunay si Lord. Nagbabago siya ng buhay. Of course, proseso po yun. Proseso. Kaya wag po kayong mainit. Tuloy-tuloy lang po dapat tayo. Dahil unti-unti makikita natin yung pagbabago ng Panginoon. Lahat tayo dito may istorya ng buhay. Lahat tayo may kwento. Pero isa lang ang magandang bagay. Kapag si Jesus ay nasa atin, tiyak mababago ang kwento ng buhay natin. Ito ay paganda ng paganda. Ito ay paayos ng paayos. Amen. Kaya handa na ba yung mga taga-Baugo at saka hilaan na baguhin una ng Diyos at the same time, alam niyo po ba, kapag kayo binago ng Diyos, gagamitin din kayo ni Lord na magbabago ng buhay. Ang problema, ang Kristiyano ngayon, powerless. Bakit? Dahil sila mismo kailangan mo ng mabago. Hindi mo pwedeng madala ang mga tao sa Diyos kung ikaw hindi nagbabago. Kaya ang church minsan hindi na pampaniwalaan. Totoo ba yan? Pare-parehas lang naman. So it's a challenge for us, church people, to be transformed first by the Lord. Panahon na para tayo ay lumakad sa bagong buhay. Hindi po relihiyon
Hindi tayo tumanggap ng relihiyon. Ang tinanggap natin ay si Jesus na nagbabago ng buhay. Relasyon ang gusto ng Panginoon. Itong mga kabataan ito, sino ang magdadala sa kanila kung tayo hindi gagalaw? Kung hindi tayo unang kilusan ng Diyos? Kailangan po mauna sa atin. Kaya ang born again, ito ay napaka-powerful na reminder sa bawat isa sa atin that we don't receive religion, we receive Christ. Ang ating tagapagligtas. Kaya naman, magpaka-Kristiyano na tayo. Lumakad tayo sa born again na buhay. Hindi po burn again. Hindi po yung walang pagbabago. Hindi dati chismoso ka ngayon, hindi na, chismis mo na, salita na ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya po, praise God, dahil tinuturuan tayo ng Panginoon. Again, this is just a foundation ng ating pasimulang ating pag-aaral. Na tayo ay lalalim ng lalalim sa pag-aaral natin. Bigay pa, ano lang po ito, elementary teaching. But, tomorrow we will dig deeper. Yung papaano tayo, lalong mga mananampalataya, Christians, na tumanggap kay Kristo. Malakaran yung buhay na kagaya na sila malaya, may freedom, merong fire, merong focus, maayos yung pamilya, and even our finances. So, now, praise God. Naniniwala ko na time will come, kaya naman ang magkukwento ko paano binago ng Diyos ang inyong mga buhay. At tuloy-tuloy dapat yun, mga kapatid, huwag tayong titigil. So, ngayong gabi, tatapusin po muna natin ang ating mga paunang sesyon, which is the foundation ng ating pag-aaral. And tomorrow, yun yung pinag-iisipan ko, kung kayo po ba ay available bukas. Dahil ang encounter po kasi 2 araw siya. At ang iniisip ko kung meron bang available bukas. At handang umupo at makinig sa Panginoon. Kasi di ko alam kung na-advisean kayo na 2 araw itong PG at Reno. Kasi baka akala nilang gabi lang. Ngayon, ang ano po natin, marami pa tayong topic. Actually, meron pa po tayong 8 topics na tatalakay. 2 pa lang yung topic natin. So, maghapon po talaga yun. Ngayon, ang tanong, kaya niyo po ba? Pero challenge ko kasi kami, kaya namin nag-gaya ng 2 araw papuntang dito eh. Kaya niyo po bang umupo ng maghapon para naman magtagpo tayo? At syempre, si Lord. Welcome pala, ngayon ko lang na-recognize si Pastor. Magandang gabi po. Pastor, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nice meeting you. At sa bawat mga lingkod ng Panginoon na nandito. Now, may pera po, Pastor. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko na matagal na kayong naglilingkod. And I know, through this, mas ma-elevate niyo pa po yung ministry ninyo. Mas lalo niyo pa pong mapapalago ang mga gawain na pinagkatiwala ng Diyos. And we need people na tunay na mga mananampalataya ng born again. So, now, paano po ba, Pastor, ang ating setup? Kasi that is something na kami will start. Tomorrow, what will be the time? 8 a.m. sharp. Okay, so okay, that's 8. Mayroon na po kayong lugaw bukas. Breakfast. Natawag doon, light breakfast. Pamahaw. Di po yun? Pamahaw. Almusal, pamahaw. Magluluto kami ng mga hali. So, the question is that, are you available? Na-advise mo ba kayo niyan? Yun po yung ano ko dito kasi dapat po naayos natin yung schedule. So, 8 a.m. tomorrow? Or
Kung mga gusto nyo, gabi pa rin. Pero mas maaga tayo magsimula. Alas 8 na lang. Alas 8. Hindi ka. O, bukas. O, tiglo, ano pero yung mga kabataan, kanina lang tumanggap kay Lord yan. Natalo sa basketball, tumanggap kay Lord. O, gusto niya alas 8. Praise God. Alas, kayo magiging future ng bago ko. Kaya patuloy kayo sa Lord, ha? Matagal pa tayo magsasama hanggang Lunes pa. Lunes pa tayo magsasama. Okay. So, sige po, pag-usapan na lang po natin mga ibang bagay. Tapos na po tayo ito ngayon. At let's sing the song, Tagalog song, as our kay Jesus, lumapit na. Sa mga kabataan na nandito, congratulations. Kaya yung nag-overcome. Praise God. Tuloy kayo sa Lord. Alagaan niyo sila. Mga kapatid, mga to, may plano ang Diyos na huwag natin sila pabayaan. Hallelujah. Ngayon magpasalamat po tayo sa Panginoon. Personal, bilang mga anak ng Diyos, tumanggap at pinag-ari ang Panginoong Jesus. Patuloy nating hilingin sa Panginoon. The Lord, nais kong lakaran itong bagong buhay na ito. Hindi lang ngayong gabi, kundi sa sandali ng aking buhay. Hallelujah. O Diyos, kagaya ng isang hangin na binanggit mo sa John chapter 3, maganap po ito sa buhay ng bawat isa na hindi man nila ito maramdaman o something alam kung paano, but inside of them, kagaya ng hangin, sila ay isilang ng muli. Kung tunay na mga mananampalataya. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa buhay mo na tayo ko, maraming katanungan, di malaman ang sagot. Kung ba ay nalulubay, ang buhay mo'y walang saray. Sa bigat ng iyong problema, lumapit ka kay Jesus, siya ako'y naghihintay. Ang bigatin mo sa buhay, sa kanya mo ibigay. Manalig ka sa kanya, ang buhay mo ay ihalay. Ang iyong mararanasan, tunay na kapayapaan.
Ligayin mo sa buhay. Sa kanya mo ay ibigay. Lumapit ka sa kanya. Buhay mo ay ihalay. At iyong mararanasan. Tunay ang kapayapaan. Amen. Panginoon, sa gabi ito, patuloy kami nagpapasalamat. Hallelujah, ikaw ang kumikilos. Ikaw ang naghahari na ngayon sa amin, Panginoon. Salamat sa pagsilang ng muli, Diyos. At alam namin na ang buhay na walang hanggan ay nasa amin. At ganoon din yung pagbabago ng buhay. Salamat po, O Diyos. At bilang yung lingkod, patuloy kong dinideklara sa oras na ito, sa pagkakataong ito, Panginoon, na ang bawat isang narito ay lubusan mo kong katatakuin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father, for everything. And this night, sa lahat ng naasik, Panginoon, lahat ng mga desisyon na ginawa, Panginoon, ng iyong mga napaghariin ka, gawin mananatili sa kanilang mga buhay at mag-manifest ang bagong buhay, bagong puso, Panginoon. Hallelujah. And also, as your servant, I am declaring blessing, favor sa bawat isang narito, sa mga pastor, Panginoon, all the servants of God. Bless the work of their hands, O God. Hallelujah. Their ministry, O God. Prosper them. Give them the right people, O God. Hallelujah. Prosper their ministry. Holy Spirit, touch their lives. Release your fresh anointing upon their lives, O God. Upon their ministry. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. To these new believers, O God, dalangin ko po na magkaroon sila ng hunger and thirst for your presence. Hanapin ka nila, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Ang gabing ito ay nihandog po namin sa iyo. All the glory belongs to you. And now, as a servant of God, I am declaring the priestly blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look on you with favor and give you peace. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen.